Hahabulin ang mga dapat panagutin at maghahanap ng katotohanan ang bagong tatag na Rage Coalition ng Pamilya Duterte. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga kaalyado ng Duterte kasama ang mga vloggers, sinabi ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte na lalo lamang lumala ang korupsyon ng manungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya panawagan ng koalisyon, ikampanya ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028. Ang reaksyon ng palasyo sa mga pahayag ng Rage Coalition, alamin sa report na ito. Sabado, April 11, nang opisyal ng manumpa si Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang bagong presidente ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Pinangunahan ni PDP Acting National President Chairman Alfonso Cusi ang oath-taking ceremony kasama ang iba pang opisyal ng partido kabilang na sina Senador Bongo at Senador Robin Padilla. Para sa partido, ang pagkakatalaga ng bagong presidente ay simbolo ng mas malawak na liderato at mas pinalawak na misyon at serbisyo sa ilalim ng pamamahala ng Batang Duterte. Kasabay ng bagong liderato, nanindigan ang partido na ipagpapatuloy ang core principles ng PDP ng may malasakit, tapang at tunay na serbisyo. Kasunod ng kanyang panunumpa bilang bagong presidente ng Partido Demokratikong Pilipino Laban o PDP Laban, pinangunahan din ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang paglulunsad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Binubuo ng mga taga-suporta ng pamilyang Duterte, layo ng koalisyon na ipaglaban ang katotohanan, itaguyod ang maayos na pamamahala at panagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno gaya ng liderato dito sa Davao City. May galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon, kinuha ni Bongbong Marcos. Nandun na sana tayo. Kaya naman tayo nandito. Alam ko, mahal nyo yung tatay ko dahil alam nyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. Hindi rin naiwasan ni Duterte na patutsadahan ng Administrasyong Marcos pagdating sa pamamahala nito. Partikular niyang tinuligsa ang issue ng ghost flood control projects at korupsyon na lumalaan niya sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung yan. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Nanawagan din siya sa mga opisyal ng pamahalaan na talikuran na ang administrasyon at na maglingkod ng patas at tapat alinsunod sa pangangailangan ng bansa at ng mga mamamayan nito. Kasabay nito, hinikayat ni Mayor Baste ang mga taga-suporta na simulan na ang pagkilos at pagkampanya para kay Vice President Sara Duterte na nagpahayag na ng planong pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko. Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay lang din. Kung hindi ko maniwala tayo dito lahat, nabangag talaga yung gagawin nasa taas, alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Samantala, kaugnay ng mga naging pahayag at demonstrasyon ng Rage Coalition, sagot ng Malacanang, Kita sa taong bayan, ang Pangulo tutok lang sa trabaho, walang bakasyon, walang pamumulitika. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi na nagpapaapekto ang Pangulo sa mga ganitong klase ng pamumulitika at na nakatuon ang buong administrasyon sa pagtugon sa krisis na kinaharap ng bansa ngayon.
Sa mga pambabatiko sa crisis response ng gobyerno, depensa ni Castro, may ginagawa ang Pangulo at na hindi ito dapat binabaluktot sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news. Sinagot din ng Malacanang ang pahayag ni Mayor Baste patungkol sa Flood Control Project's corruption investigation na tinawag niyang self-destruction para sa gobyerno. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang nais ng Pangulo, dapat na managot. Hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan na magkaroon ng cover-up. Sa kabilang ito, handa at bukas naman aniya ang palasyo at ang Pangulo para sa anumang suwestyon at rekomendasyon mula sa koalisyon at iba pa mga grupo kumpara ito sa kapakanan ng bansa. Mula rito sa Davao City para sa UTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.